Maaga pa lang ay gising na si Mira, isang grade 5 student, hindi dahil sa excitement, kundi dahil kailangan pa niyang maglakad ng halos 1 oras sa putikan mula sa kanilang bahay papunta sa paaralan. Wala silang sariling sasakyan. Suot niya ang luma ngunit maayos na uniform na minana pa niya sa nakakatandang pinsan. Sa tabi ng maliit nilang kalan, nakupo ang kanyang ina. Tahimik nitong inaabot ang isang supot ng biskwit, ang tanging laman ng kanyang baon. Sa isang iglap ng tinginan, batid ni Mira ang pag-unawa at pagmamahal. Wala mang salita, sapat ang titig ng kanyang ina upang ipadama ang pagbibigay nito ng lakas ng loob para kay Mira. Nagsimula ang kanyang paglalakad sa putikan na daan. Bawat takbang ay may bigat, mula sa tsinelas na lumulubok sa putik, sa lamig ng umagang walang araw, at sa bigat ng kalooban. Nakabendang isang lumang panyo sa kanyang ulo, simpleng panangga sa ambon. Sa kanyang paglalakad, dinaan niya ang kawayan na tulay na umuugoy sa bawat hakbang at nilagpasan ang paakyat na landas patungong paaralan. Sa kanyang pagdating, sinalubong siya ng ingay ng mga batang abala sa kanilang mundo. Ang ilan ay masaya, may bagong gamit, may mainit pang baon. Si Mira, natiling tahimik sa isang sulok, walang bumati, walang lumapit. Pumasok siya sa silid na upo sa pinakadulo habang ang mga klase ay masiklang nagpapakilala. Nanatiling tahimik si Mira, iniipit sa palad ang kanyang putol na lapis na may tape sa kanyang mesa. Isang malait na papel ang pinagsusulatan ng kanyang pangalan. Sa katahimikan ng klase, isang sandali ang tumigil. Lahat ng matay na palingon sa kanya. Sa kanyang pagtayo, dama ang kaba at takot. Ngunit sa kanyang simpleng pagtayo, ipinakita niya ang tapang. Wala siyang masyadong sinabi, ngunit sapat na ang kilos niya upang ipahayag ang kanyang layunin, makapag-aral kahit sa kabila ng kahirapan. Matapos ang klase, may inabot sa kanya ang guro, isang notebook at lapis. Bagamat walang salita, ramdam niya